So, ito na yung ating Ruigi EW1200G Pro na pwede nang i-multi-VLAN ID tag at saka pwede rin naka-untag yung ibang VLAN IDs. At saka pwede na rin ilipat yung bendo port. Just in case na nasira yung isang LAN port, halimbawa lalo na yung LAN 1 nasira, pwede mong ilipat sa LAN 2 yung bendo port. So una, connect muna tayo sa main SSID ng Ruigi. Tapos pag hindi nyo ma-access yung IP, mas maganda dito nyo i-access. Mas mabilis kasi dyan. Lahat ng Ruigi, yan ang pinaka-access IP nila. Lahat halos kako sana. Kasi meron yung iba, naka-static. So set up lang natin yung login password. Set up lang muna natin. Yan. Ang unang-unang gagawin dito is i-set up agad yung guest SSID. Hindi talaga pwedeng gamitin yung main SSID para sa bendo. Sinubukan ko ilang beses, wala talaga, hindi pwede. Parang nakabind talaga siya sa DHCP LAN. So, ayan, connect na ulit tayo. Pagkatapos natin ma-set up yung login credentials. So, i-forget muna natin kasi, yan, mali. Nangyari. Ayan. Pagkalaman. Oh. Put error. Mali ba? Luigi. So, nagka-authentication error ang Lintek. Teka. Check ko lang sa aking desktop. So, ayun pala. Teka. Papakita ko din sa inyo mamaya yan kung sakasakaling nakalimutan nyo yung password. Pero bakit ganun? Ay, mali. Teka. Mali yan eh. Ayun, kulang pala. Ito lang pala. Ruigi, 1, 2, 3, 5. Wala palang 4. Ayan, so pasok na. So, unang-unang gagawin is iset muna natin yung guest SSID para sa bendo. So, punta tayo dun sa switch to PC view. Yan. Set up muna natin yung ito SSID, guest SSID. Kailangan naka-on yan. Tapos, disable yung isolation. Yung bad steering, mas maganda naka-on. Tapos yan, save lang. Wait lang natin mag-reload yung web UI.
So, ayan, na-disconnect. Mag-auto reconnect yan. Yan. So, dati, ito yung, check muna natin yung Vendo. Bakit dalawa? Agad din naka-check. Ay, dalawa. Yung isa ay, ito, LAN 3 papunta sa desktop. Ito naman, LAN 2 yung Vendo. So, naka 100M lang siya kasi orange pa yung lang yung gamit. So, ayan, pwede natin siyang ilagay dyan yung Vendo sa LAN 2. Ito yung traditional na pagbibilan. Ayan. So, LAN 2, yung Vendo. Yan ang i-click. Kasi dun yung main VLAN niya. Yung main VLAN port. So, nakalagay sa Vendo ko 13, 22, and 5. So, pwede natin gamitin yung 13 ngayon. Antayin lang natin mag-reload. Ayan, operation succeeded na. Check natin yung guess. Ayan, kailangan naka-VLAN 13 to. Check natin. So, ayan, naka-VLAN 13 nga. So, sakto siya. So, ngayon, ito naman yung bago. Pag naset nyo yung SSID, punta kayo dito. Ayan. Makikita nyo yung info dito ngayon. Ayan. Just in case nakalimutan nyo yung admin password, sasend nyo lang sa akin to. Didecrypt yan. O kaya yung main SSID password, didecrypt lang natin yan. Sana makikita nyo yung modes dyan. Single VLAN port only. Ayan. Main VLAN port is yung LAN 22. Nakatag yan. So, ibig sabihin, galing yan sa Vendo. May tag. Tapos ito, VLAN 13 yung LAN 1 at saka LAN 3. Untag. Ibig sabihin yan, yung i-connect mo dyan na switch, kahit hindi na nakabilan. Or yung AP, kahit hindi na nakabilan. So, yung SSID ng Vendo ay ito. So, nakabilan 13 siya, untag. So, nakita natin ganyan, nakabilan 13. So, ngayon, magsiset tayo ng multi-VLAN. Pasok tayo dyan. Tapos, ayan na, hanggang 3 VLANs lang. So, yung akin ay, tsaka, 5. So, 3 VLANs lang. Click submit. So, pag naklik na yung submit, ayan, makita niyo yung status na save na. So, balik tayo dun sa IPTV. Ayan. So, lagi nyo uunahing i-click kung nasan yung Vendo. Kung halimbawa, nasa LAN 3 yung Vendo, dapat yun ang unang i-click. So, since yung nasa LAN 2, yung Vendo, yan. Tapos, unahin na, isusunod natin tong LAN 3. So, ngayon, para maging matag yung dalawa na yan, para yung lalabas dun sa LAN 3 is, yung i-connect sa LAN 3, nakabilang tag din dapat. So, ang makukuha nun, halimbawa, maglalagay ka ng switch sa LAN 3, ang makukuhang bilan nun is bilan, yung main bilan na nilagay, 13, tapos 22. Yun ang lalabas doon. So, pwede ka na mag-extend ulit doon ng VLAN, just in case. So, balik tayo dito. Ang style naman dito ngayon, ang ita-type lang dito is 2 or 3. Yun lang, para mag-tag yung dalawang naka-highlight. So, try natin, para mas maintindihan niya. Wait lang natin mag-reload dyan. Pero palagay ko hindi magre-reload dyan. Kasi, nakakonect tayo sa SSID ng Vendo. Dapat doon tayo sa main SSID. Para makita natin nag-reload. Pero nag-ano na siya.
nag-config na. So, punta tayo dito sa info para makita natin kung anong nangyari. Ayan. Kaya makikita nyo ngayon, dalawa na yung tag nung bendo port, yung LAN 2. VLAN 13 tsaka VLAN 22 na nakatag. Kahit yung second VLAN port, yung LAN 3, ayan, nakatag na rin. VLAN 13 at 22 yung tag. So, ibig sabihin, pag nag-add ka ng switch doon, naka-VLAN din dapat. VLAN 22 at 13 ang pwede mong gawin doon. Pwede mong palabasin. Kung magdadagdag ka man ng AP para sa VLAN 22 or maglalagay ka ng additional sub-bendo para sa VLAN 22. Yan yun. So, ayan, yung bendo naman, yung SSID, nasa VLAN 13 pa rin siya. Pero try natin ilipat sa 22 para makita nyo. Naka 13 na kanina eh. So, set up ulit natin dito. Reload lang natin yan. Putik mo talaga, ayaw mag-reload. Yan. So, pag nag-reload na, type lang ulit. Try natin yung 5 na main VLAN niya. Tapos 22, saka 13. Yan. Pag tatlo naman yung VLAN na pinili nyo, i-click nyo lahat yung LAN port. So, kailangan i-reload yan para mas sure. So, ayan, since naka 2 na ito, type natin yung 3. Kasi pag sinave mo basta yan, config na change ang lalabas. So, 3 para nakatag pa rin yung mga ports. Wait lang natin yung operation succeeded. Ayan. Lapit na. Yun. So, punta ulit tayo dun sa info. Ayan. So, ayan na. Ayan, nakita nyo yung main VLAN ID is 5 na. Tapos yung second VLAN ID is 22. Tapos yung SSID ay sa VLAN 5 na siya. So, try natin kung pupunta nga sa VLAN 5. So, ayan. May internet. Ayan. So, ayan. Nasa VLAN 5 na siya. So, success. Pag naman, pwede nyo naman i-experiment to. Kalik-kalikutin, ganon. Makikita nyo naman basta sa info. Kasi unlay reset naman yung config. So, kung gusto mo na, halimbawa, ayaw mo na nang nakatag yung LAN 3. Kasi gusto mo, halimbawa, magdadagdag ka lang ng switch, unmanage. So, ang gagawin mo lang, punta ka dito sa VLAN, input. Yan. Kailangan mag-reload lang yan. Same pa rin. Ang gagawin naman natin is 22 yung unahin natin. Tapos 5. Tapos 13. Click submit. Tapos okay na yan. Punta tayo dito. Kailangan i-reload lang. Imbes na 2 or 3 ang ilalagay dito sa IPTV VLAN ID, ilagay nyo yung main VLAN na nilagay nyo. So, 22. Lagyan natin 22. Ang mangyayari naman dito, huwag nyo i-click yung mga kasi magbabago ang arrangement niyan. Basta yung yung LAN 2, nasa bendo yun. Ang mangyayari dyan ngayon, ang nakatag lang is yung bendo, yung LAN 2. Yung LAN 3 at LAN 1, hindi nakatag yun, pero ibang VLAN ID. So, naka-auto select pa rin yun. Pwede kayong mag-add ng switch or kaya AP na hindi na naka-VLAN. So, wait lang natin mag-reload. Malabo mag-reload pala dito kasi connected tayo sa bendo SSID. So, tignan muna natin dito. Ayan. So, okay. Check natin yung info kung ano nangyari.
Reload. So, ayan. Yung main VLAN ID is 22. Second VLAN ID is 5 and 13. So, ayan na. Nakaantag na yung LAN 3 at saka nakaantag din yung LAN 1. So, ibig sabihin, kahit maglagay kayo dyan ng AP na hindi nakabilan, pwede. Naka-auto-select na yan. O kaya switch para mas maraming AP. Kahit unmanaged, pwede na. Ang makukuha ng, pag nilagay yun sa LAN 3, ang makukuha niyang VLAN ID is 5. Pag nakalagay naman sa LAN 1, ang makukuha is VLAN 13. So, check natin ngayon kung yung SSID ng Bendo ay sa VLAN 22 connected. So, ayan. May internet. Ayan. So, 22. VLAN 22. So, hindi nawawala yung time ko. Yun pa rin. Kahit magpalipat-lipat ng VLAN ID. Yan. Siya pa rin. So, ngayon, para matest nyo kung okay ba yung pagkakakonfig, dito kayo mag-speed test sa speedtest.net. Huwag sa fast.com. Kailangan pag nag-speed test kayo dito, walang putol yung palo ng speed test. Pag medyo naghang yan, sablay yung config. Kailangan yung i-reset. Aralin nyo yung, ayan, nakuha nyo yung 10 Mbps. Kailangan ganyan, umaandar yung speed test. Pag medyo naghang yan, ayun, sablay. Sablay ang config. Ulitin nyo. Dito kayo lagi, ito ang pang-test nyo, yung speedtest.net. So, kuha naman yung speed. So, yun lang at masyadong mahaba yung video. So, ilalagay ko na rin yung link dun sa firmware. Yung link ng video para just in case, i-click nyo na lang yan, magre-redirect na. So, yun lang and good day.